guys, so good day again. This is Ethan from Project Black 86. So today I'm going to meet my friend in Sierra Valley in Taytay, Rizal. So we're going to shoot his Toyota Vios because I heard na it's already restored from Natambak to a restored version of his car. He installed, I think he installed carbon fiber option. So come on, let's go, let's check it out. Okay guys, so this is driving. I don't know if you can hear me, but yeah, it's a little traffic, so I guess I will wait a little bit I've known him for a long time. Actually, na-witness niya yung lahat ng nilagay ko sa 86. So, I got the car all stuck. So, nung unang beses nag-shoot or nagkaroon ng photoshoot yung 86 is with Arcade. And that's the time na naging mag-friends din kami. So, today, since nagkaroon siya ng rehab project sa kanyang Toyota Vios, so tayo naman ang mag-cover kotse. Yan na naman guys, and I hope you enjoy our little vlog. Actually, it's just a hobby. And again, like what I've told you with my first episode, it stands for uniqueness. What I want you to see is real car life experience, not a scripted one. So right now, as you can see, medyo nag-stutter ako kasi I don't have any script. Because the concept of my video is I want you to really guys like you're talking to a friend. For the meantime, just enjoy the engine sound of my car. I know it's not a supercar, but I hope some of you guys can still enjoy it. I'm already here at the Sierra Valley. This is our car. As you can see, it's the 86 and the Toyota Vios. So while my friend is shooting our cars, so I'm just gonna wait for him to finish so we can talk about his car, kung ano yung mga nailagay niya. Medyo mainit lang pero okay lang siya, shooting our cars for some photo shoot. So guys, as you can see, ang ganda, ang linis ng pagkaka-install ng carbon. Ang ganda, ang linis ng pagkaka-install ng carbon. Mas maganda siya kasi nung naka-Kevlar, kasi before naka-Kevlar tong car niya. And after Kevlar, napabayaan niya to kasi naging busy siya sa work. Buti nga na try niya nang ayusin ulit. So shoutout sa Carbon Deluxe. By the way, the owner of Carbon Deluxe is also our friend. If you want any carbon parts, you can also PM me or DM me
sa Facebook or you can PM directly the Carbon Deluxe para sa carbon needs nyo. Affordable and quality ang gawa nila. Sa kanila rin ako kumukuha ng carbon dati guys nung nagka-carbon pa ako. So yeah, before we interview the owner, before we interview RK, videoan ko lang muna yung cars namin, tsaka konting pictures. I'll get back to you for a little short while. So yun guys, unfortunately bawal pala mag-shoot dito sa Sierra Valley. So we need to find a new location para sa vlog na to. Magta-try kaming maghanap ng ibang location para matapos yung vlog. Yun lang naman, update ko kayo pag nakahanap kami. Okay? Okay, so guys, nakalipat na kami ng location from Sierra Valley. Nandito na kami sa, ano ba to? Oaks? Owax. Dito pa rin sa Cainta ba to? Oo, Cainta pa rin. Cainta Rizal. So si RK, siya may-ari ng videos na kinukunan natin kanina. Then going to ask him about sa mga nagawa niya sa auto at kung ano pa yung plano niya sa mga susunod at kung ano na yung mga nailagay niyang pyesa sa kanyang sasakyan. Okay, so pag-usapan natin yung kotse mo. Sige. Since mag-insert na lang tayo ng picture Okay, sige. yung Before and after. Okay, sige. Mamaya mo siya ng ilang buwan din eh. Oo, napakatagal. As you can see guys, the hood has a lot of rust, the fender looks old, and the trunk has a lot of rust too. Yun lang. Pero galing siya ng Kevlar. Galing siya sa maayos na setup actually. Totoo, bago. Kasi maayos naman siyang setup noon eh. So after nung setup, Tinamad. nagkaroon ng unfortunate event, tinamad, napabayaan. Tas, And ayun, luckily ngayon, ito na siya. Ang laki ng pinogi niya from previous na itsura. sa pakita namin yung photo from bago kabitan ng ulit. Ng carbon. So, dito sa kotse mo pre, anong pinalitan dito? Yung fender? Appearance wise, ang pinalitan is hood, Oo. fenders, tsaka yung trunk natin. So yung una nga, since galing siya sa Kevlar, tapos yun nga, nagkaroon ng unfortunate events, so binenta ko yung Kevlar ko, nagbalik ako sa steel ng hood tsaka trunk. Though meron ako extra pair ng Kevlar fenders, yun yung kinabit ko. Pero parang ano lang yun eh, no? Parang donor trunk lang yun eh. Parang, Kasi for the sake lang na mabuo lang eh. Oo. Double sa sasakyan. Totoo. Kasi kung wala akong makuhang stock na fenders noon, so naalala ko meron akong parang extra pair ng fenders. Kinabit ko muna para lang mabuo. May kumbaga road legal ba. Tapos yun, ito pinaka-recent, parang kahapon lang naikabit. Hood na twill lang naman, tapos fenders na vented, and yung trunk natin carbon din. Ano to, custom made nila to, no? Nila Carbon Deluxe. I mean, wala naman kasing hulma talaga to eh. Ginawa lang nila to eh. Kumbaga, custom made siya para, actually, itong vent niya, ayan, nakasunod siya sa body line ng sasakyan kung mapapansin. Pero functional to, di ba? Functional din naman. Kasi grill talaga to eh. Open siya kung hindi siya yung bastang... Yung dami lang. Oo. 86 may ganun eh. Buti nga, tinanggal ko na eh. Yung ano namin dito. Yung parang dito sa gilid. Oo, yung pinalitan itong Aerofin. May, di ba may emblem na 86 yun? May ano yun eh, vent kuno. Event ko, no? Wala nang butas. Yun lang naman, appearance wise. So yung trunk napalitan na, no? Yung trunk napalitan din, carbon din na twill. Ito ng fitment sa trunk ah. Maganda nga yung doon kami nagulat nung kinabit. Parang Kasi parang stock lang. Konti-konti lang yung diferensya. Actually parang ito nga lang eh. Hindi pa masyadong ganun kalala. Hindi. Ang kasi, tag dito, once na mag-carbon ka, given na may mga discrepancies lalo na sa fitment. So yung mga ganito, swerte ka na sa ganyan yung hindi kasya daliri. Kasi talagang lightweight, isa na yun. So yung fitment niya, yung clearances, magkakaroon talaga ng mga discrepancies compared sa stock na all steel. Pero kasi, malaki kasing ano yun guys eh, malaking tulong yun sa kotse, lalo na kung habol mo is, kahit sabi mo hindi ka naman nagtatrack, ang habol mo is, una, mas tipid sa gas kasi mas gagaan yung kotse. Performance wise, mas maganda yung hata. Tama. Appearance wise din, maganda mabigat, rin. No? Totoo.
Laki rin ng ano, ng ginaan. Tsaka appearance. Mas maganda kasi talaga eh. Silang naman. Sa mugs, ito, from 16s before. 15s na ba to? Ito, 15s na to eh. So, from 16s na grade 1, nagpalit ako ng 15s. Bago to, meron akong 15s na ano, RE30 na silver. Tapos, binenta ko rin. Ito yung next na nabili ko, na Slipstream. Copy lang naman, kasi tsaka na tayo ano. Yan, Slipstreams na 15s by 6.5. Offset. Pero, anong ano to? Rota, anong... Ang akala ko nung una, rota siya. Pero upon checking kahapon, ano lang siya, parang copy lang siya. 1:1 lang. Mga Thai, gano'n. Parang Thai copy lang. Mga sinasabing deathmatch copy. Ganun lang siya. Though wala namang issue sa akin since di naman ako ganun masyadong kawalwal pa mag-drive. Pero yun, no offense sa mga theories. Kung ano yung pine-permit ng budget namin. Yun lang, kung ano lang kaya namin. Sa ngayon, kung anong kaya namin, yun lang muna. Yun lang muna. Wala namang problema. Ako nga nakarota eh. Tapos yung goma, nag-upgrade din ako ng goma na ano, Potenza na 004, 195/55 na 15s. Yun lang naman. Second hand lang din kasi yun lang kaya ng budget sa ngayon. Pads, napagpalit ka na ng pads? Yung pads ko, palit na rin yung pads niya. Though ano lang din, yung OEM lang din. Okay, so dito tayo sa loob. Okay. Sa loob, ano naman ang napalitan mo? So, sa loob, syempre unahin na natin yung pinaka-distinguishable, yung seats. Upuan. So, semi-bucket. Semi-bucket seat siya na Recaro SR3. Copy lang din, Thailand copy. Though before itong SR3, nag-ano rin ako yung Bride na Ergo na pula. Tapos itong ano, harness na Seabelt. And then steering wheel. Bali isang set siya. So ano ka ba? Nag-throttle controller ka ba? Meron ako. Meron kang throttle controller ngayon na existing ka? Yung throttle controller kasi namin nasa ilalim ng gas pedal. Okay, doon siya nakalagay. Though meron kaming up, doon siya nako-control. So, ayan, na yan, short throw shifter pang parang naka-retrofit pang Corolla. Tapos yun. Pero ang galing, no? Fit naman siya. Same kasi sila ng halos. So, tinesting ko, okay naman, wala namang issues. So, tapos yun, maliban dun sa seats, yung yung steering wheel nga na set. Steering wheel quick release, tapos yung hub adapter na Ilivo. Hub adapter na? Short hub adapter. Short hub siya. Ilivo. So, yun lang naman. Tapos, yun, stock pa rin yung head unit. Sa engine, wala ka namang ginalaw, no? Sa engine, stock lang. Stock lang kuno. Sige, buksan natin yung hood. Sige, ito makugot Sabitin natin dito ang lalim na. Ayan. So, pagpasensya na, medyo madumi. Okay lang yan. Sa akin din naman. So, ito lang naman. Intake, no? Intake from Max Racing. So, tapos, ito. Strut bar. Ano ka pala nito? Kasi diba, adapter? Sensor siya sa water para temp. sa water temp. Kasi dati, naka-gauge ako yung tatlo, yung Grady gauge. Nung sikat na sikat pa yun. Siyempre, nag-develop ang taste natin. Tinanggal ko na. Lahat naman tayo dumaan dun. Yun lang naman. Ang pinalitan ko lang sa engine, injectors tsaka throttle body na pang 1cc. Yung tawag dito, ignition coil packs, stock pa din? Stock pa rin yan. Coilovers to, di ba? Oo, naka-coilovers to. Unique ang coilovers ito, guys, kung hindi mo natatanong. Sa kanya ko lang nalaman yun, guys, na pwedeng magkaiba yung coilover. Grabe. Kasi ang kwento dyan, syempre, budget build, hindi naman tayo ganun kayaman. So, yung tropa nagpalit ng coilovers, nag-air, ganun. So, syempre, pre, bilhin ko na yung coilover mo. Ayun, binili ko yung harap, Air 1 yung brand. Yung likod, BC V1. Yung kulay pula? Yung pula. Tapos yun, so far, okay naman. Yung likod, may siya. May dampening yun. May dampening yun, no? Kasi busy siya yung harap, wala. Kasi Air 1. Air 1, no. Yun ang suspension build ko. So far, okay naman. Hindi pa naman ako natatagasan ng coils. Saka nakailang run na rin kami. Tayo, tambay, car meets.
Never naman siya natagusan, guys. Tsaka Actually, maganda ginamit yung pa to ni ano, di ba? ni Alexis. Shout out Pinang kay Alexis ano nga niya, pala. Pinang... super sprint. Oh, super sprint. Tinesting lang. Oo, kasi nakasakay pa ako nun eh. Ayun, okay naman. Na-amaze nga ako nun kasi sabi ko, ang lupit eh kasi magkaiba yung coils eh. Oo. Ayun, so far okay naman. Tsaka maganda yung ride. Kumbaga, parang mix siya ng comfortable tsaka sa performance. Oo. Oo, kasi hindi siya matagtag eh. Maganda rin yung laro nung coilovers mo eh. Kumbaga yung timpla nung play nung sasakyan, okay naman. Eh anong ano mo? Mga future plans mo dito? Since napalitan na natin yung hood, yung syempre yung fenders, yung trunk and all. Kasi guys, kung nakita niyo yung picture kanina, grabe, ang laki ng tinalon ng itsura niya kasi nga napabayaan niya to kasi naging busy siya sa work tsaka sa personal na buhay. Sa totoo lang, Naging busy siya, so sobra. syempre, yung kotse napabayaan, eh, normal naman yun, lahat naman tayo dumadaan doon, no? So, since nakapag-bounce back ka na, anong future plans mo dito? Ang future plans ko dito, well, safety first. Yung ano, health ng makina, papapiwimis ko muna. PMS. Oo. Tapos, ano pa ba? After ng PMS, ang bala ko kasi, yung mags, medyo na, ano eh, medyo nabibitin ako sa kulay. Though maganda naman, matag dito, malinis tignan, black tapos white. Pero gusto ko ng konting spice pa. Abangan nyo na lang kung anong kulay ang ano. Oo, sige. Pero iniisip ko na kung anong kulay. May idea na. Okay, so yung mags, i-update mo yung mags. Kasi, actually, kung ako din, wala na akong gagalawin dito eh. Kung mags ang plano mo, wala na eh, okay na ako dun eh. Kumbaga parang ano na lang, dagdag flare na lang. Oo, dagdag details na lang, no? Detalye na lang talaga. Tapos detail nung buong sasakyan para mabuhay ulit yung paint. Kasi itong ano, kasi ito, nagkaroon ng history ng bangga to sa parking habang nasa trabaho ako. So kaya ayan, basag yung bumper ko sa harap. May mga damage. So Pero maliit lang naman siya eh. Parang, teka, lapit ko guys. Ito lang naman siya eh. ayan, Madali namang- may gas-gas, punit dito. Oo nga. Ngayon ko na napansin. Tapos ito, yung basag dito sa bumper. Di bali, madali lang palitan yun. Kaya pinag-iisipan ko if Palit bumper na lang. palit bumper or ewan ko. Pero hindi naman facelifted to, di ba? Facelifted na to Facelifted na to. Hindi ka lang nagpalit ng ano, ng headlight. Oo, kaya hindi ka mukha nung kay Jerome. Kasi yung kay Jerome, ano sa kanya, projector. Yung sa akin, halogen. So, Pero parehas kay bumper. parehas kami ng bumper. Sa headlight lang kami nagkaiba. Okay. Tapos yun lang naman. Tapos sa mga future plans, hindi ko pa naman masyado iniisip. Ang priority ko ngayon is yung PMS. Oo, kasi Tagal din natambak kasi ng sasakyan. mas mahalaga guys talaga yung PMS, no? Kasi yun ang magpapatagal ng life ng sasakyan nyo eh. I mean, pwede naman siyang tumakbo ng walang upgraded parts nyo tapos hindi ka nag-PMS. Hindi naalagaan. Oo. Kasi syempre, mas malaki yung balik kapag di mo inalagaan yung makina ng sasakyan. Oo, kumbaga yung kay RK guys, kaya niya inuna yung hood tsaka yung fender tsaka trunk. Paspagin naman siya kasi ang laki talaga ng tinulong na itsura guys eh. Sumobang linis. Kung nakita niyo yung kung nakita niyo yung picture, tatama rin talaga kayo. Oo, nagagets ko naman siya, biglang nagko-kotse rin ako. Nagagets ko naman naramdaman niya that time. Kaya nung sabi ko, sige, pupush ko na yung carbon para ganahan ako na bumalik yung gigil ko ba sa pagkokotse. Ayun, eto na, bumabalik na. Actually guys, sa sobrang napabayaan niya to, dati naalala ko, nakita kami dito rin sa area na to, may lift kami pinuntahan dito. Yung lug nuts niya dati, iba-iba pa yun. Kasi kawawa talaga yung sasakyan, napabayaan. Kasi hindi ko siya ganun nakilala yung sasakyan niya eh. Sobrang iba. Sobrang iba. Mga stone chips, hindi mo maiwasan. Pero at least, alam mo yung kumpleto yung itsura na nakalagay sa kotse niya, kumpleto itsura. Pero nagulat ako nung kasi yung lug nuts niya iba-iba. Ngayon, pares-pares na siya ulit. Okay na ulit. Kumbaga, bumabalik na. Comeback is real nga, kumbaga. Yun lang naman. Nakakag ka ba o hindi? Hindi ako nakakag. Hindi ka nagkag? Ang ang pinalitan ko lang is yung ko mismo. Speedometer ko mismo. Anong speedometer mo? Optitron ang tawag. Eto, pakita ko sa'yo. Okay, so iba itsura niya sa stock? Iba yung stock niya sa gauge niya ngayon.
Pakita ko So, for your reference guys, mag-insert na lang ako ng picture sa stock ng Vios kasi hindi ko rin kabisado naman yung OEM. So, ayan siya. Ay lang, tanggalin natin ito. So, ayan yung itsura ng Optitron. Oo nga, mas maganda nga siya. Mas malinis tingnan, tsaka mas maganda yung bato ng LED. Sporty rin tignan. Oo. Oo nga. Ito siya guys, oh. Tapos, ayun. Mag-insert na lang kami ng itsura ng stock na gauge. Nung, Baka may nagbibiyos din dyan na nanonood, oh. Ito, unang lason. Hindi na natin pag-usapan kung magkano yung ganyan. Huwag na Check natin nyo lang sa marketplace kasi madami naman nagbibenta niyan. Number 1 rule, gumastos pero wag mong ito-total. Saka lahat yan ay panalo sa raffle. Panalo sa raffle yan lahat. Why the Toyota Vios is your project car? It is light, reliable, with strong aftermarket support, proven in the Vios Cup. The chassis loves upgrades, start with tires, pads, coilovers, then add sway bar, intake, headers, and a tune. Daily ready, weekend fun, the Vios has a lot to offer. Hi guys, good day. So I'm going to end the video right now. I'm sorry I forgot to share earlier nung nasa car pa ako kasi meron akong errands. I hope guys you enjoy our video, especially about some stuff on how to build your Toyota Vios just like my friend RK. So yun lang guys, see you in another video. Bye-bye. That's me falling in and out so fast.